Good afternoon mga katek. Ngayon po ay atin ang kinomisyon ang ating 6 kilowatt grid tie inverter. So, ito ang ating supply. Ginamit ko muna yung aking panel na dalawang 600 watts. Ayan. Positive, negative. Positive to negative. Ang BOC niyan ay 90 kanina. Ngayon, ito yung PB1, circuit breaker 1. Ito yung PB2, wala pa tayong PB2. Circuit breaker 2, ito yung AC breaker natin na galing sa inverter. Papunta yan sa, nilagyan ko na siya ng line to neutral. Yan, ibig sabihin ng L, yan, line yan. Para hindi na ako malito pag ito yung breaker na galing sa inverter. Ito yung breaker na manggagaling naman sa main panel board. So ito temporary, kinonect ko muna dyan sa aking outlet. Yan, yung AC in, yan po. Yung ating CT sensor, yan, nilagay natin muna doon sa aking service entrance. Yan, yung isang linya. So, ang linya namin dito ay line to line, kaya no problem. Kahit magkabaliktad yung kakabitan. So, yung arrow nga pala niyan ay, titignan yung arrow. Ang arrow niyan ay palabas. Palabas ng bahay. Hindi po papunta ng loob, palabas. Ang arrow ay palabas. So, ibig sabihin yung ating setup ay normal na. Yan ang ating PB1. Nag-harvest tayo ngayon ng 74 watts. 515. So bukas ibibidyo ko uli. Mga peak hours. So yan. 70 watts na lang ang harvest natin. Ito na lang yung ating consumption. Yun, 265. So, ipa-plus mo yan, 70 kung wala yan. 265 plus 70, 230. 230 magiging yan pag... So, yan po. Malabo ba? Medyo malabo, no? Yan yung ating PB1. Total DC power 68, power 45. Yan ang ating time. Ngayon lang yan, wala pa yan E-day. Yung E-load ay total, wala. Yung ating grid ay 232 60 Hz, PB2 0 kasi wala tayong nakaano. So yun. Yung pagse-setup nga pala ng parameter nito ay panoorin nyo na lang kay AA Solar. Meron na naman mapapanood nito yung parameter setting yan. So kung gusto nyo naman ay ito yung aking ginawa. Yan. Sabihin, connect the solar power. Second, enter. Push the enter and set up. Run parameter. Okay. Password 123. Wala na yung 08 Password 123. Setting. Self check. Ang self check nito ay 600 seconds. Ngayon kayo na lang kung gusto niyo bawasan. Tapos ang meter dapat naka-off. Ang limiter yun yung naka-on. And then after that pupunta kayo sa CBRT, i-okay nyo lang. Yun lang, napaka-simple ng pagse-setup ng CT sensor. Kasi ang nabanggit ko, ang linya namin dito ay line to line. Pag sa inyo ay neutral to line, yung CT sensor nyo ay nakatap sa line. So paano naman malalaman kung alin ang neutral or line? Ito, pakita ko sa inyo. Ito ay sa amin line to line na. Ito yung aking tester. Makikita nyo, iilaw yan. Ilaw. Kita ba? Yun. Yan.
Tapos sa kabila ay ganun din yan. Kasi nga line to line sa amin. Ibig sabihin, pag sa inyo ay line to neutral, pag halimbawa yan umilaw, dapat yung isang ano ay hindi ilaw. Yun ang neutral pag hindi umilaw. So, ganun lang po kasimple. So, ating munang hahayaan to hanggang bukas. At gawa ng hapon na tayo commission na nakapag-testing pala. Hindi nga pala commission to, testing para pag punta ko dun sa client natin ay isasalpak na lang. Ang tatrabahuin ko na lamang ay yung panel na lamang ang aking tatrabahuin. So yun, naka-set up na yan. Ito yung ating positive. Ito, kita nyo naman yung pula. Yun yung positive, ito yung itim, ito yung negative. So temporary lang yan ginawa ko. Etong wire na to, ito yung manggagaling sa main panel board ng ating client. Yan wire na yan. Yung dalawang wire na yan. So ito, ginawan muna natin ng paraan. Sinira ko yung aking linya para lang ma-testing. Kita nyo naman, huyag-huyag yan, yung aking apat. Saka hindi nga pala pwedeng maglagay ng watt meter kapag naka-grid tie. Hindi pwedeng ilagay yan kasi umiinit. Ito. Yan. Hindi pwedeng maglagay niyan na init kasi masyadong mataas ang voltahe. 90 volts yan, BOC. Sabihin yung BOC ay walang load. Wala siyang load. Pero ngayon pag pag naka BMP na yan, yan na siya, 75. Yan na yung natural na niya, 75 volts. So 520 yan ang harvest natin, 66. Yun ang ating consumption to 64 plus 66, 320. So yun lamang po. At pinakita ko sa inyo yung actual testing ng ating grid tie. Bukas malaman nyo kung dapat yan, yung watt meter na yan, bukas yan dapat yan, 00. Malalaman natin doon kung nag-activate yung ating limiter. Kasi pag hindi yan nag-00 at mataas ang harvest nito, bukas, pag mataas ang harvest, at yan ay nagkaroon ng reading, ibig sabihin hindi nagana yung ating limiter. But nakalagay dito lahat ay normal lahat yan. Kasi kung may problema, kung may mali yan, mag-a-alarm yan kahit yung ating city sensor, kahit baliktad antimano, mag-a-alarm yan. So yun lamang, pinakita ko sa inyo ang actual testing ng ating grid tie 6 kW grid tie inverter DE. So yung ating dongle, wifi dongle ay hindi ko pa sa ating cellphone sa apps. So maybe tomorrow kasi nga ay kulang pa to ng watt meter dito. Lalagyan ko pa yan ng 8 in 1 watt meter para alam natin yung consumption ng ating client bago natin dalhin sa kanya. Ang binili ko nga pala dito ay hindi 6 in 1, 8 in 1. Medyo mas mahal po yun, 8 in 1. Makikita nyo yun, mas marami siyang picture kesa dito. Yan ay ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yan. Kaya sinawag na 6 in 1. Yun ay 8. 8 yun. Yan ay 6 in 1. Yung in-order natin ay 8 in 1. So, yun lamang at napakasimple ng linya ng grid tie. Ito nga palang grid tie ay daily use only. Sa gabi ay wala na po. Meral ko na siya. So, wala naman po na kasing panel na panggabi. Sana nga ay na-invento na yung kahit gabi ay may harvest yung ating panel. Ginawa na sanang solar and lunar panel. Mas okay sana kung gano'n. Ibig sabihin at talagang
kahit wala tayong battery ay 24/7 tayo na libre. So yun lamang pinakita ko sa inyo ang ating actual setup. Napakasimple naman yan, positive to positive. Yung DC1 nakalagay naman dyan, positive, negative, DC1, and then dito positive to negative. Tingnan nyo yung ating SPD nyan, may nakalagay po dyan DC. So ibig sabihin yung DC nyan ay naka series siya sa DC. Dapat hindi pwede magkabaligtad po ha sa SPD. DC positive to positive, negative to negative. Hindi katulad nitong AC, kahit magkabaligtaran yan, pero dapat din naka-align din yan. Itong line to line, neutral to neutral. No problem if your line is line to line, no problem na kahit magkabaligtad. But yung kung source nyo ay line to neutral, dapat po ay hindi pwedeng magkabaligtad. Kung ano yung nasa SPD nyo ay line, dapat naka-line din yung papunta ng inverter. Okay? So yun lamang po, at isang magandang hapon po sa ating lahat. Bukas ay another video po tayo kung maisisiro niya yung ating consumption. 65, 530 na, 266, 270. Okay? God bless us all.